isang pagpapaambet ko. Ang Tekabotsa na. Oh, di ba? Parang sex bomb lang. Dahil ngayon nga pag-uusapan natin ang napaka-ingay, napaka-controversial din. At saka syempre pa, parang born again sila ngayon sa kasikatan. Kasi ito yung grupo, actually sila talaga naman yung isa sa mga unang girl groups ng Philippine television. At saka sa movies na rin kasi nasumikat din sila sa aming mga ginawa rin sila mga projects sa movies. And yung mga shows, di ba? Kung kami nung araw, mga 70s, 80s, mga baratilyo. Naalala yung baratilyo? Di ba yung mga pag may fiesta sa mga probinsya? Naalala ko pa kasi kasama ko pa nung sina Lotlot, sina Rufa Gutierrez, hanggang minana neto ni Sandara Park, yan, naalala ko pa yung mga travel namin sa Nueva Ecija, Pandibulacan, etc. But anyway, sex bomb na nga rin lang ang topic. Nakailang na sila, nakailang mount na sila ng concert nila na dati nagsimula lang ng parang 2 nights, tapos nasundan, nag-Philippine Arena na yata sila, di ba? Donita? Nag-Philippine Arena na ba? Or hindi pa? Basta malalaki lang, mga malalaking venue, talagang lahat sold out ang mga tickets sa mga performances. And may mga ibang mga members na yung mga nasa Canada, nasa Australia, talagang lumipad pa rito para maki-join kasi may nakilala, may kaibigan kami na isa sa mga producers nitong sex bomb na to na talaga namang kinapitalan na nila kasi parang ang ganda nung naging reception, lalo pat kahit yung mga munting paslit, mga bata talaga na hindi na sila inabutan, kumbaga mga anak, mga apo na nga lang nilang maituturing, talaga namang naging tagahanga ng sex bomb doon. Tumingin ka dito sa akin kasi uupo ako ng ganyan, sisira ang aking imot, nakikita ang legs ko, Lucrecia, kasilag ka talaga. So anyway, going back to sex bomb event na yan, ang latest nating nasaga po dyan, mga Katsim Unbettable, ay meron silang mga pupuntahan. Gaya ng ating favorite na, magbabalita pala ako ng mga SB19, mga ka-80 natin, na magkakaroon din yata ang sex bomb ng parang world tour. Panay ang emote ni Don, hindi nyo tinitingnan ng monitor. Baka mamaya mali-mali na naman to. Ang mga bashers ko naman, nag-aabang lang yan kung ano nilang gustong sabihin. So anyway, going back to the story, medyo naging controversial of late. Itong itong mga latter parts na lang ng engagement ng sex bomb. Kasi itong isa sa pinakamaganda, yan, o masasabi natin naging mukha na rin ng sex bomb, itong si sex bomb ay si Tarazona na naging kontrobersyal dahil meron kasing issue ng religion at pumasok pa sa eksena yung anak niya sa unang naging asawa niya na ngayon ay isa ng trans man na siyempre may mga values, may mga beliefs na siyempre hindi siguro sumasakto or sumushoot doon sa supposedly paniniwala at religious practice ng kanyang mami. So nagawa ng iskandalo, nagawa ng issue lalo pat after na magpakita ni IZ doon sa isa sa mga venues at binati niya yung mga dati niyang kasamahan na sobrang sabi naman niya doon sa interview na napanood namin kay Kuya Boy Abunda, sabi niya is namimiss niya, sobrang mahal niya, but dahil nga sa kanyang tinatahak na landas ngayon ang maging isang Christian na nagpapahayag at nagpapalaganap ng mga aral ng Diyos, ng mga ng mga lessons at kung ano-ano pang mga may kinalaman sa kanyang relihiyon, kailangang isantabi ang kanyang karir na kaya magpababalik ka rin. Kasi yung mga ibang mga kilalang sex bomb kagaya ni na Jopay, ni na Rochelle, ni na Ira at iba pa, talaga namang continuous pa rin yung kanilang pagkakaroon ng mga manakanakang lalo na si Rochelle, very active yan si Rochelle kasi artista na yan, ano. Yung iba kasi parang na-rediscover uli nila yung sigla dahil sa pagsasakay, may mga edad na sila. Mga nasa pumapalo na ng mga 40 yan, 30 plus or 40 years old na yung mga yan, Wala pa naman siguro may 50 doon. Mga early 40s. Late 30s, early 40s. Late 30s.
early 40s, mga 42, 43, may mga ganyan din sa kailangan siguro. No? But anyway, going back to our chika, so nagkaroon na nga ng lalo pat no, sa isang panayam, lumabas itong si Sex Bomb IZ kasama ang kanyang ang kanyang recent partner or husband ngayon na si Alvin Aragon na isa rin namang produkto ng Starstruck sa GMA at naging artista rin for a while na ayon sa mga supporters na IEC, nakita doon nila na very controlling, na parang ang yabang-yabang, outrageous, na feeling daw yung sila lang yung anak ng Diyos. May mga ganun silang mga nakita or napansin. Pero kami naman, nung mapanood namin, in all honesty po, wala mo naman kaming naramdaman na ganun. Kasi, kumbaga, yun siguro sila, doon sila dinala ng kanilang faith, doon sila dinirect, kumbaga sinasabi kasi pag ang isang tao kasi lalo gamit ng salitang Diyos, God, ganyan-ganyan, ang akala na kasi ng iba parang masyado ng preachy, masyado yun na nga, masyado na ng feeling nila sila na lang yung may kakayahang magsabing maliligtas or what. Hindi naman po siguro ganoon kasi nirerespeto naman po natin ang lahat ng mga tao, lahat ng mga relihiyon, especially yung talagang nakaka-apekto sa buhay nila. Maybe for now, or sa na-discover ni IZ, yun ang kanyang landas na gustong tahakin. Kasi sabi nga ni Alvin, tinawag sila ng Panginoon, o tinawag mismo ng Panginoon si IZ, para talikuran niya yung showbiz niya. Kaya lang, nagkaroon nga lang ng intriga at skandalo because alam naman na natin, yung sa tagumpay ngayon ng sex bomb, o inaaning tagumpay ngayon ng sex bomb, alam naman natin may perang involved, kumikita, bukod sa kasikatan, nagiging popular, may mga projects, may mga endorsements, at doon naka-question. Kasi nga, ang pera kasi pag pumasok na yan sa relihiyon, sa politika, sa pamilya, even with families, nagugulo niya lahat ng setup, pati mindset ng isang tao na matino, naiiba. O diba? So kami, nirerespeto namin niya. Sabi nga namin, for as long as hindi naman pinaparamdam sa atin ni Alvin na sila lang yung mga anak ng Diyos, wala naman ako nakikitang masama doon, di ba doon? Kasi kay Kristiyano ka, born again ka, Katoliko ka, Muslim ka, o kung ano pa man pinaniniwala, for as long as naniniwala ka at pinapractice mo na merong isang higit na makapangyarihan sa iyo at ginaguide ka sa tamang values, mga positive na buhay, walang problema dyan, di ba? Ganun na. So, kasi nakakatuwa kasi kumbaga sa na-reinvent ng sex bomb ngayon na nakikipagsabayan pa nga dito sa current na grupo ng mga babae na Bini, na alam mo yon, emote sila. Talagang ang dami natutuwa. Isa na po ako doon kasi talagang syempre tayo pag nagkakaedad na, feeling natin babalikan natin yung mga nakaraan ng kabataan natin, di ba? Sabi nga ni Papa Dale, di ba? Dito tayo ibalik natin ang ating mga nakaraan. Charot! Di ba? So, yun lang, nakakatuwa kasi bukod sa kanilang silang magkakagrupo, very supportive yung mga anak nila. Sabi ko nga doon sabi nga doon sa panood kong sa Jessica Soho, Kapuso Mo Jessica, so nabinigyan sila ng feature yung mga anak na talagang pinalaki ng mga sex bomb, at na feature nga yung anak ni Rochelle na nakipag-call pa dun sa mga Bini members, tapos yung anak nga ni IZ na ang pangalan nga ay Sofia na from Andre, tapos yung ang ganda nung kwento nung isa na from Canada, nag-Australia sila. Kaninong anak ba yun na nakaranas siya ng pambubuli kasi nga hindi lang bilang Pinoy, kundi talagang, alam mo yung pag nanarahan kasi sa ibang bansa na ibang kultura, ibang dialects and everything, ma-expect mo na talagang mabubuli ka. Tapos meron pa yung isang anak din na napakaganda, tamana niya at proud siya doon sa mami niya. Ang dami! And the fact na yung mga husbands din nila ay mga celebrities din, kagaya nung si Vice Governor Alex Castro na very supportive sa kanyang sex bomb wife na si Sunshine, di ba? Tapos si Alvin Aragon na supporter naman kay IZ. Tapos si Jopay na alam natin si Joshua Zamora, 'di ba? Ang ganda-ganda nung nila doon. Tapos si Ira na si Ronald something yung kanyang yung partner, 'di ba? And of course si kaibigang Rochelle Pangilinan na kapamilya ko sa Faces and Curves na ang kanyang kilala at sikat din namang si Arthur Solina, si Papa Arthur, 'di ba, na lagi nating napapanood sa yung kay Bitoy pag Sunday
Pepito Manaloto, Pepito Manaloto. So, ang ganda lang kasi sabi nga natin yung evolution ng grupo at nakilala pa rin yung music nila, lalo yung mga kakaibang estilo ng pagsasayaw nila. So, nakaka-proud lang. Kaya lang, hindi rin talaga mawawala at hindi mababahira ng kontrobersiya, skandalo. Kasi sa showbiz talaga, especially sa bansang ito, kailangan talagang may kinakalkal na bahagi ng yung nakaraan na kahit ang tagal na. Pag-uusapan natin yan kay Ann Curtis sa susunod na episode ang tagal ng issue, pilit na ibinabalik para lang may mapag-usapan at gamitin sa mga publicity. So kayo na lang po sa mga nakakaintindi ng ganyan, alam natin na bahagi lang yan ng promotion pero hindi dapat lahat pinaniniwalaan dahil kumbaga napag-usapan na yan before, naungkat lang ngayon, binigyan ng ibang kahulugan, ay nako, doon nagkakanda sira-sira ang buhay natin. And on that note, again, Unbearable Channel! Mo'y kwento na fresh at legit. Hindi puro ingay, may sense at may wit. May konting kulitan, may konting biruan, pero may laman ang bawat usapan. Si Papa Ambet, eto na naman.